Energy! Ay, naku mare! Dahil ngayon ay araw ng Huwebes, for sure. 'Di ba? May mga gatherings ka na naman na attenan. May mga party ka naman na pupuntahan na hindi maiiwasan na mapapadami ang iyong kain. Pero huwag kang mag-alala dahil may MX3T with pandan. Ay naku, alam mo ba kung ano meron dito? Alam mo naman ang bawat MX3T ay gawa sa dahon ng mangustina hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Ang bawat isang sachet ng MX3T ay good for 1 liter of water, either hot or cold. Maaari mo din dagdagan ng lemon or honey for added flavor para mas ma-enjoy lang ng iyong pamilya at ang iyong mga kabarkada kaopisina. Makakatulong din ang tea para ma-detoxify ang ating katawan from any toxins. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy! Yon! Isang magandang araw ng Huwebes sa inyong lahat. Kamusta ang inyong mga araw, mga pangga? O, diba? Nakakaloka yan. Kung napapansin nyo, ako po ay mag-isa dahil ang tita mong Cora ay nakabakasyon. O, diba? Taray! On a vacation mode. Diba? Nakakaloka. Ano naman kaya mga surprise ang hatid ni tita Cora sa kanyang pagbabalik? Hindi, totoo. Naka-leave talaga siya. Scheduled leave niya. Dahil nagsiselebrate sila ng kanyang lovey-doobies ng anniversary nila. O, diba? Ng kanyang daddy. Give it to me, daddy. Nakakaloka. Yan, sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Baklita sa Woo! Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat. Sa mga nagsaselebrate ng kanilang mga birthday today, happy birthday, DJ Sheena. O, diba? Happy birthday, girl. Diba na nakakaloka? At syempre, pinababati ng aking kumare, si John Samson. Happy birthday, John Samson. Di ang lakas-lakas mo. Kasi Samson, Nax, diba? Hayaan mo ako ang iyong maging Delilah. Nax, grabe na ito. Kasalanan pala. Magiging tukso lang ako kay Samson. Pero eto na nga, naku, nakakaloka na ang chikang hatid natin. Natin nasagap mula sa ating mga chismosang kapitbahay. Naku, eto na nga, mainit ang pinag-uusapan ngayon at scattered. Wow! Scattered? Ano to? Bingo Plus? Ganyan. Diba? Scattered all over the social media platforms. Diba? Ngayon, ang nangyaring interview ni Miss Toni Gonzaga kina Carlos Yulo at Chloe San Jose na sinasabing tinanggal o na-down na di umano sa mismong Toni Talks page or sa mismong YouTube channel ni Miss Toni Gonzaga naturang interview. Pero nang ating chinek kaninang umaga lamang at napanood natin ang buong interview ay nandoon pa rin po. So walang katotohanan na ito ay dinown dahil nga sa pambabash na kung ano mang inabot and everything. Diba? Patungkol nga dito sa nasabing panayam sa kanya na umani ng samut-saring pambabash. Dahil kumbaga parang maraming nagsasabi na parang yung interview na yon na medyo parang self-righteous ang dating ng ating two-time gold Olympic medalist. Hindi ba? Kasi nga diba parang dahil nga sa kanyang kagalingan,
di umano, kaya siya biniblessed, may mga ganyang aspeto na parang nakalimutan yata ng ating two-time Olympic gold medalist na kung hindi rin naman mabuti ang ating Panginoon, 'di ba? Hindi rin siya i-bless ng kung ano-ano, 'di ba? Tulad ng kanyang tinatamasa. Marami nga naman na nag-react dahil nga sa naturang interview, para ba daw lumabas sa interview na alam na natin ang kinahinatnan kung bakit nga ba nagawa ni Carlos Yulo ito sa kanyang magulang. Nasagutin niya na kung ano man, 'di ba, na kung ano-ano man ang nangyari sa kanila, ay para bang kasi parang lumabas during the interview na ito din palang si Chloe San Jose ay bunga ng broken family. So bilang girlfriend, parang sinasabi ng ilang mga tao, now we know kung bakit nagkaganyan si Carlos Yulo daw sa kanyang magulang dahil sa impluwensya pala. Kasi sinasabi nga ng ilan, kung talaga nga naman very concerned, 'di ba? Pwede naman daw sabihin sana ni Chloe San Jose kaya Carlos Yulo bilang girlfriend, 'di ba? Na pwede niyang advisean na since siya ay bunga ng broken family at hindi sila okay ng family niya at nangyayari yan sa kasalukuyang, alam mo yon, kanyang pamilya, problema, 'di ba? Nang dahil sa kung anong material na bagay at kung ano man, 'di ba, dapat inadvisean daw ni Chloe na lang ang kanyang boyfriend na gusto mo bang magaya sa akin sa sitwasyon ko, 'di ba? So dapat daw ganun daw ang in-advise imbis na kung ano man kung in-advise niya kay Kaloy at kung bakit naging ganun si Kaloy. Na parang tipong parang wala na siyang pakialam, parang ganun, 'di ba? Kasi kumbaga parang nasabi din sa interview niya kay Miss Tony Gonzaga na parang pag alam mo yun, hindi na daw nagmamatter sa kanya kung ano man pa man daw sabihin ng mga tao at kung ano man ang palabasing mga na mga istorya ng kanyang pamilya, bagkus ay magfo-focus siya sa kanyang sarili. Na marami namang netizen ang medyo umalma dahil nga sabi nga ng ilan dito kay Carlos Yulo na sana ginagaya mo ang pop star royalty na si Sarah Geronimo dahil hindi naman din nagkalay, although magkaiba ng sitwasyon ang pangyayari. Pero sabi nga ng ilang netizen, bakit si Sarah Geronimo up to now binibless siya? Bakit? Kasi nandoon pa din yung respeto niya sa kanyang mga magulang. Nagkaproblema man sila ni Mami Divine, never siyang naglabas ng kahit na anong saloobin niya. Yung hindi pag-attend ang nanay niya sa kasal nila ni Mateo, hindi natin nakitaan nagsalita. 'Di ba? May mga moments na lumalabas na lang sa balita na 'di ba nagpapadala siya ng mga pagkain di umano, pinasusole daw, 'di ba, yung mga ganong aspeto, pero never siyang give up. Every time mag-show, itong si Sarah Geronimo ay lagi siyang grateful sa kanyang mga magulang at laging special mention si Mami Divine. 'Di ba? Na kahit pa sabihin mong alam niyang masama ang loob sa kanya ng nanay niya, pero never niyang ginawa na, alam mo yon, bastusin, walang hiyain, 'di ba, yung mga ganong aspeto. So parang sinasabi ng mga tao na sana para kay Carlos, 'di ba, hindi pa naman huli ang lahat. 'Di ba? Gaya ng sinasabi nga nila na kasi doon sa interview parang sinabi din ni Chloe San Jose na bakit mo naman daw gagawing family first kung ang family mo naman daw yung unang, alam mo yon, nangungutya sa'yo, sila yung nawawalan ng respeto. Ha, girl? Talaga ba na nakakaloka? 'Di ba? Hindi gagayahin ni Carlos Yulo si Sarah Geronimo at hindi rin siya kakanta ng paikot-ikot lang, ganon. Gagayahin lang yung aspeto, yung pagrespeto sa magulang. 'Di ba? Kasi 'di ba? Of all the things na nangyayari sa ating pop star royalty, 'di ba? Na si Miss Sarah Geronimo ay talagang patuloy ang blessing sa kanya up to now. 'Di ba? Nakit ba sabihin mong hindi siya regular na napapanood, but still the blessings comes in. Kasi sinusunod niya ang alam mo yun, ang utos ng Panginoon na to honor your father and mother. 'Di ba? Kasi nababanggit na rin naman ni Carlos Yulo sa naturang interview na binago siya ng Panginoon, binago siya ng ganito. Hindi totoo naman kasi siya na yung nag-ano nun eh. Kaya lang,
Oo nga, binago ka ng Panginoon, pero bakit hindi mo sinusunod yung isa sa mga utos niya na igalang mo ang iyong magulang? 'Di ba? Nakakaloka 'yon. 'Di ba? Sa mga ganong aspeto, well, nobody's perfect, 'di ba? Sa mga nanonood naman din sa atin. Kaya lang kasi nung napanood ko din yung interview itself with Miss Tony Gonzaga, parang para sa akin yung impact na, okay, now we know very clear kung bakit nagkaganyan si Kaloy, 'di ba? Dahil siguro sa mga kasama niya. 'Di ba? Na mga panahon na ganyan na nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot isipin. We're not kumbaga parang pinpointing at Chloe San Jose na siya talaga yung may ganun kasi choice nila yan eh. Nasa legal age na sila to think what's right and what's wrong. What's left and what's right. What's forward and backward. Ganon. Pero yun nga sabi ng ilan, 'di ba, na sana ginaya na lang din, 'di ba, na inahalin tulad tuloy na sana ginaya na lang nga daw ni Carlos Yulo etong si Miss Sarah Geronimo para mas patuloy siyang mabless, 'di ba, yung mga ganong aspeto. It's not too late. Totoo naman din sila, 'di ba? Sabi nga nila mawawala ang lahat sa paligid mo pero ang pamilya mo tatanggapin at tatanggapin ka pa rin yan no matter what, 'di ba? Walang perfectong pamilya, 'di ba? Kahit naman ikaw na nakikinig sa akin ngayon, 'di ba? For sure meron kang kaaway na miyembro ng pamilya nyo. But still at the end of the day, magkakapamilya pa rin kayo. 'Di ba yung mga ganon? Sila yung una mong, although sabihin mo na nakaalitan mo, nakaano man, but at the end of the day, ulitin ko, 'di ba? Sila yung una mong magiging kakampi. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nga, sana nga matapos na nga rin yan, yung usapin na yan, 'di ba? Dahil nakakalungkot sana itigil na lang din nila ang mag-post on social media kasi nga tama naman din sinabi ni Carlos Yulo sa interview ni Miss Tony Gonzaga, 'di ba? Na hindi niya obligasyon na ilathala sa publiko kung ano pa yung mga problema na meron sila. Tama na yung tipong nagbigay siya ng karangalan, oo, 'di ba? Yun yung kanyang pwedeng maibahagi. Pero siguro dun sa aspeto, dun ako umagree naman sa kanya na hindi na siya magsasalita tungkol sa kung anumang bagay tungkol dito dahil napatawad naman na niya yung kanyang pamilya. Pero sana, kaakibat nung sinabi niyang napatawad na niya yung kanyang pamilya, yung pagkakaayos na sana, hindi ba? Hindi yung tipong si Miss Ay de las Alas tsaka si Poco ang nagbabangayan ngayon. Diba na nakakaloka? Pero malalaman natin ang buong detalye niyan bukas, diba? Yung tungkol dun sa kanilang parinigan ng pagiging ina nila. O diba? Na nakakaloka yun. But anyways, mga panggaulitin ko lang din hindi po totoo na dinaw na po ang video. Hindi rin po totoo na kaya po idinaw ni Miss Tony Gonzaga ang naturang interview ay umaani ito ng sandamakmak na bash. Naka-post pa rin po yan doon sa Tony Talks na YouTube channel. Well, in the meantime, mga panggak, pumulis Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, eto pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo!